Sa mga nagdaang panahon, isang sensasyon sa internet ang kumalat sa online world. Ang video na may pamagat na Miss Pac-Man Video Original ay nagdulot ng labis na kuryosidad at kaba sa huli sa mga gumagamit ng social media. Ito ay nag-iwan sa kanila ng matinding kagustuhan na alamin ang katotohanan sa likod ng viral na pangyayaring ito. Bagamat ang orihinal na video ay hindi maaring ipakita dito dahil sa bayolente nitong palabas, ay talamak pa din ang pagkalat nito sa iba't ibang mga website na maging ako mismo ay hindi natagalang tapusin. Ang sa aking palagay ay napaka-gruesome na palabas na iyon. Marahil ay katulad lang din kita na nagtatanong kung bakit binansagan siyang Miss Pac-Man. At ano ang totoong kwento sa mga viral video na ito? Si Miss Pac-Man ay isang popular na arcade game na inilabas noong 1981. Ito ay sequel sa orihinal na Pac-Man at nilikha ng Midway Games. Sa laro, ang player ay kumukontrol kay Miss Pac-Man, isang karakter na kumakain ng mga pellet habang iniiwasan ang mga multo sa maze. Ang laro ay naging isa sa mga pinakasikat na arcade games noong 1980s. Ngayon, marahil may ideya ka na kung bakit siya tinawag na Miss Pac-Man. Marahil siya ay nakita sa isang masikip na lugar tulad ng isang maze. O siya ay pinakain ng mga bilog na hugis bilang isang torture. Maari din namang ang itsura mismo ng karakter ni Miss Pac-Man ay inahalin tulad kung paano brutal na pinatay ang biktima. Ngayon, samahan mo ako at tuklasin ang misteryo sa pangalang ito. Noong Oktubre 29, 2018, isang nakakakilabot na insidente ang naganap na nagpabago sa buhay ng marami. Si Alejandra Icotube, isang 26 na taong gulang na babae mula sa Guatemala, ay nasangkot sa isang marahas na trahedya sa loob ng kanyang tahanan. Ang brutal na pangyayari na nakunan sa video ay nagdulot ng matinding gulat sa buong mundo at naglantad ng madilim na katotohanan tungkol sa mga isyu ng kaguluhan sa loob ng isang tahanan. Si Alejandra Icotube, kilala sa kanyang stage name na Miss Pac-Man, ay isang tanyag na personalidad sa kultura ng Guatemala. Isang talentadong mga awit at mananayaw, hinangaan siya ng mga manonood sa kanyang mga pagtatanghal. Sa kabila ng kasikatan, ginampanan din niya ang tungkulin bilang isang mapagmahal na ina sa kanyang 2 anak. Sa kasamaang palad, ang kanyang magandang buhay ay biglaang natapos na nag-iwan ng isang babala para sa mga kababaihan at maging sa ibang tao. Ang may sala sa karumal-dumal na krimen na ito ay walang iba kundi ang kanyang asawa, si Mario Tut Ical. Ang mga walang basehang akusasyon ni Mario ng pagtataksil ang nagdulot ng marahas na pagsiklab ng kanyang galit na nagtapos sa isang nakakatakot na wakas. May dala siyang itak at walang awang inatake ang kanyang asawa na nag-iwan ng nakakatakot na tagpo sa loob ng kanilang tahanan. Ang buhay ni Alejandra Icotube ay natapos at sa tulong ng mga kapitbahay ay nadiskubre ang krimen na ginawa ni Antonio dahil na din sa mga boses na kanilang naririnig. Ngayon, kung aking ilalarawan ang nasimulan kong viral video, tila makikita ang tila putol na kamay ni Alejandra. Kalaunan, malilipat naman ito sa kanyang hating mukha na kawangis ng malaking hati ng bibig ni Miss Pac-Man. Siya ay naliligo sa kanyang sariling dugo na lalo pang nakapagbigay ng kilabot kasabay ng kanyang pag-unggol. Ang pag-aresto kay Mario Tut Ical ay naging simula ng legal na proseso na magtatakda sa kanyang kapalaran matapos siyang akusahan ng femicide, isang isyung sumasalamin sa malalim na problema ng karahasan laban sa mga kababaihan sa Guatemala at sa buong mundo. Ang kaso ni Alejandra Icotube ay nagpaalala ng agarang pangangailangan ng katarungan laban sa karahasan sa mga kababaihan. Dahil dito, ang kanyang maagang pagkamatay ay nagtulak ng isang kilusan para sa pagbabago sa Guatemala at sa ibang lugar na nagsisilbing paalala na walang babae ang dapat mabuhay sa takot at karahasan sa loob o labas man ng kanilang tahanan. Ngayon, para sa iyo, sapat lang ba ang mga hakbang na ito upang tuluyang makamit ni Alejandra Icotube ang hustisya?
at tuluyang wakasan ang karahasan laban sa mga kababaihan. Maari kang magpahayag ng komento o saloobin sa comment section. Maraming salamat sa pakikinig.